Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video sa politics tayo guys. Senator Risa Ontiveros, hinamon si BP Inday Sara. Ang sabi niya, magpaliwanag ka sa taong bayan. Kasi hanggang ngayon guys, itong problema kay BP Sara, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapaliwanag sa taong bayan. Kung paano nga niya ginastos. At ngayon, lumabas nga doon sa Kongreso na 11 days lang pala ginastos ng 125 million. So, ibig sabihin yan, kada araw, gumagas din silang 11 million. Kaya nga na-red flag guys, na-red flag ng Commission on Audit. Kasi nga kakaiba siya, hindi siya pangkaraniwang proseso. Kasi nagre-red flag ang COA kapag ka nakita nila na hindi pangkaraniwan, kumbaga hindi standard sa mga kinikilos o ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, partikular na dito kay Inday Sara. Kaya na-red flag siya at nakita naman nila Franz Castro ito. Kaya unti-unti nang na-expose, unti-unti na silang lumulubog. At ang laki ng impact nito guys ha. Halos naniniwala talaga ang taong bayan na may anomalya dito. Dahil hindi nga may paliwanag eh. Hindi may paliwanag. Kung ipapaliwanag niya yung sinasabi ni Senator Ontiveros, mas okay sana, di ba? Mas mapilinis yung pangalan niya, mas makita ng tao na wala siyang tinatago. Pero ang tanong kasi dito, mula nung in-expose to August pa lang guys, napunta na sa Kongreso, nandun na siya, hindi pa nagpaliwanag, nag-walk out pa, tumayo at binaliwala yung minority bloc, itong sila Franz Castro. At ganun din, pumunta rin sa Senado, hindi rin niya may paliwanag. Di ba? Yung mga USEC niya nagtatanong, gusto niya siya yung sasagot sa mga tinatanong ng mga senador, pero hindi pumayag si Senador Risa. Sabi niya, hindi ako papayag, ikaw nandiyan ka na, di ba? Ikaw ang dapat sumagot. Tama naman, di ba? Na ikaw yung head eh, nandun ka na nga eh, bakit mo pa sasagutin yung mga ASEC, mo nga dyan? Nandiyan ka pa. So, ito yung latest na TikTok ni Senador Risa, tapos yung main natin kung ano yung sasabihin niya dito. Talagang ito, viral din niya ito guys. Ito. Wait lang ha. So, panoorin nyo, tapos bigay tayo ng reaction dito. Ito, guys. Ubusin ang 125 million pesos sa loob lang ng 11 araw. Hindi na lang yan spending spree. Yan ay paglapastangan sa mamamayan. Napakagaspang. 11 milyong piso kada araw. Daig pa may patagong credit card sa national budget. Hindi yung pera yan. Confidential funds can be validly spent only on expenditures supporting surveillance activities of civilian agencies. Yung ating Coast Guard sa West Philippine Sea, araw-araw binabantayan ang sumpong ng China. 17 years pinagkasya ang 117 million pesos ng confidential funds. Ang OVP, hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong. Saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Ayun guys, di ba? Napakatapang ni Senador Risa Ontiveros guys. Sa dami ng senador dyan sa mga congressman. Siya lang tumatayo din pagdating sa Senado guys. Napakatapang. Ito magiging katapat talaga ni BP Sara. Sinasabi nila na matapang si Inday Sara, pero bakit hindi niya pinapaliwanag, di ba? Ito talaga matapang si Senador Risa kasi nga naghahanap siya ng katotohanan kung saan nga dinala. So, ang unang tanong niya, sabi niya, napakagaspang, sabi niya, di ba? Para kayo may patagong credit card mga swipe ka lang na swipe. Ganun ang sinasabi niya guys. Kasi nga naman, napakabilis, di ba? 11 days na ginastos. Although ngayon sinasabi, binalik ulit daw sa 19 days. Kahit na, di ba?
napakaiksing panahon, halos 2 linggo lang. At itong panahon na to guys, December pa, Christmas break. Diba? Christmas break to. So, naglalabasan dito yung mga bonus, yung mga regalo, di ba? So, ito yun. Ito yun. Christmas break to. December 13, 2022 guys eh. So, talagang malapit na yung Pasko nito. So, kaya yun ang sabi ni Senator Risa Ontiveros. At sinasabi niya dito guys, yung Coast Guard, actually, napanood ko naman, mismong Coast Guard din, itong si Commander na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nagsabi rin siya, mula 2006 hanggang ngayon 2023, 117 lang, ngayon nandiyan sa screen guys, 117 million ang kanilang budget guys, 117 million sa loob ng 17 years. Hindi mo ba kaya sabi ni Sir Risa, di ba, na pagkakasya nga nila eh, di ba, tinatsaga na nga nila yung budget, pero ngayon, may bantanan talaga tayo sa China, sa West Philippine Sea. Di ba? Alam niyo kung magkano proposed budget ngayon? 10 million lang, guys. 10 million proposed budget. Samantalang kay Pinday Sara, yung sa DepEd at saka sa OBP, 650 million, guys. 650 million na confidential at intelligence fund. Grabe, di ba? Kailangan natin ng barko, pero siya, nakipag-gera din ba siya? Di ba? So, dito natin talaga makikita kung sino yung talagang mapaglustay sa kaban ng bayan. Hindi man lang, kung mga moral lang pinag-uusapan din dito, bakit igagastos ng ganun? Ng kalaki. Kaya nga sabi ng dating commissioner ng COA, suspicious red flag to. Kasi kakaiba to. Malaking amount na ubos sa 2 linggo. Di ba? 2 linggo lang halos, 19 days, sabihin natin 19 days, 7 million a day yan, guys. Napakalaking pera yan. At yung uli sabi niya, di ba, saan nyo dinala ang pera? Yun ang hinahanap natin, hinintay natin. Kung paano sasabihin, yung 7 million a day sa 19 days, kung paano niya yun inubos. Sabi ng isang expert sa COA, yun na nga si Ma'am Heidi, na dating commissioner ng COA guys, kailangan daw makita yung financial plan nito sa loob ng 19 days. Ito yung plano, di ba, may plano yan si Inday Sara, ito yung plano nila kasama yung financial plan. Ngayon tatanungin dyan, dapat tatanungin dyan, sa loob ng 19 days kaya nyo ubusin to at papaano nyo, kaya nyo gawin to, papaano nyo to gagawin. Yun ang sinasabi niya. So sa ngayon kasi guys, sabi ng mga ibang BBM vloggers sa Duterte vloggers, wala namang kayo napatunayan eh, wala namang kayong ebidensya. Unang-una, ang ebidensya diyan, tinanggap inamin mismo ni BP Sara. Pangalawa, yung mga dokumento, kaya nga nag-red flag yung COA dahil nga hindi standard, kakaiba yung paggastos nito. At sinabi ng ni Kimbo, tagapagsalita ni Duterte dyan sa Kongreso, sa November 15 daw, isasubmit na yung buong dokumento. Imagine yun, ba? December pa natapos, naubos yung pera. Hanggang ngayon, yung final audit nila, o yung final submission of documentation, hindi pa rin kompleto, guys. Di ba? Nanghingi pa lang hanggang November 15 para lang matapos. So, pag natapos na to, doon na magkakaalaman guys, kung talagang may nakitaan na yung COA na talagang nagpatunay, pwede na silang kasuhan niya at mapunta na to sa Korte Suprema. At hindi lang naman yun, yung pag-transfer, di ba kanina, yung kay Lagman, pinakita natin, na labag din sa Constitution, yung paglipat ng pera ng walang item. O hindi pwedeng bigyan, dagdagan ng augmentation, yung sinasabi nila. At walang aprobado ng Kongreso. Kaya magbantay tayo guys, maging alerto tayo dahil kaban ng bayan to. Kailangan natin i-call out yung gobyerno para matigil na itong mga ganitong ginagawa nila na parang sila lang ang nakakaalam. At kung hindi pa nabisto ni Franz Castro na Makabayan Black, walay guys. Talagang gagawin nila to every time na may budget. So, ganito naman guys. Bakit susunod yung vlog. Thank you very much po.